hapon narinig po sa inyong lahat. Ako na naman inyong professor sa critical interim lecture po tungkol sa theology and justice. Hindi po imbita ko kayong lahat. Pasensya na kayo kasi talaga ito natin internet eh. Data lang po kasi po ang ating internet na yun dahil sa kasalan po ang lakas ng ulan dito, napakalakas ng ulan dito sa amin. Ay Mr. Lot pwede share natin ating live na po na ito kasi nag-aabang na po yung mga natin lang yung natin sa FB nandyan ka po ay slot at invite mo yung para may share mo po itong live na ito. Live po. Good evening, Demos. Check ka, bro. Talagang lakas-lakas na ng ulan dito sa amin na yun. Data lang po. Malakas ba? Okay naman ba ang boses ko po sa Demos? Narinig po ba ang boses ko? Ba ako naglalag? Pag-comment na lang. Mga iba. Kayo po, naglalag po talaga ako eh. Dahil naka-data lang po ako. Ay, good evening. Naririnig mo ba ang boses ko, Juan? Demos? Opo, Prof. Pero minsan, Prof, parang nawawala eh. Oo, nawawala kasi naka-data lang ako eh. Oo, di ba, yung mga globe eh. Okay. Thank you, Jeremiah. Pakishare na lang po ito. At yung mga gusto kong makapanood ng libreng lecture na using philosophy, theology, and biblical theology po ay welcome po kayo. Si Sir Lot, paki-share mo na lang po ito sa Juan, sa FB page, sa Independence, kasi ito po yung part 2 na ito i-discuss natin demos. Sira pa ang PC. Okay. Paki-invite mo na lamang po sila, Mr. Lot. Dito sa TikTok, kung meron silang mga TikTok one. Meron silang mga TikTok na one. Ito na lang sila papanood. Okay? Paki-share na lang po ito. Itang po yung the outside the church established by Christ with no salvation. Sa Latin, extra ecclesiam nulla salus. Ito sana yung part 2 ng naging discussion natin kasi naalala mo, Juan,
mo sa Wednesday, nagka-perya nga yun ko. Dahil kung Katoliko, chat ka po. Chat ka po. At pagtulungan natin na i-discuss ito. At check po natin kung nandyan ka ba, Juan? Laikong Katoliko. Hindi ba ako naglalag, Demos? Medyo Prof. Yung dating, Minsan. oo, medyo nga kasi. Otherwise, naririnig Minsan-minsan. naman. Okay. Oo. May mga Okay. beses lang po. Oo. Thank you. Okay. Dahil nga, si Sherlock, naka-data lang ako. Dahil talagang, bringing out ko na po itong problema ay hindi po pala ako lang ang may problema, kundi halos dito sa subdivision po namin. Dahil may mga nasira po ng mga linya ng loob. Okay. Opo. Blame it Okay. on the weather, Prof. Limit po. Hindi ko nga ma-invite si Juan eh. Live ko, kasi naglalagay na ang ating Juan. Sige. Hindi balik. So, kung titignan po natin, mga kapatid, lalo na yung kapatid kong Katoliko na nakikinig ngayon, titignan natin po, ano po ba ang dogma ito, outside the church established by Christ, there is no salvation. Bakit kaya ginawa po ang dogma ito ng ating simbahan? Gaano ka-importante ang dogma po ito patungkol sa ating salvation po? Okay? Diba, meron tayong katuruan sa Bible na Jesus is the way, the truth, and the life. And there is no other name except the name of Christ. In other words, kung sa pangalan ng Kristo ay magkakaroon ng kaligtasan, bakit meron tayong dogma, demos na outside the church, there is no salvation? Bakit kaya? Ano kayang nakikita mo dito, demos? Ano kaya ang theological justification nito? Go. Shout out sa iyo, Doc Sal. Siguro, Prof, Go, nag-umpisa yun doon sa kuan, Prof, doon sa Great Commissioning na kailangan ipaabot sa lahat ng sulok ng daigdig, ng mundo, yung salita, yung gospel, magandang balita, para syempre, Prof, ma-Christianize lahat, Holy Catholic Apostolic, yung pananampalataya natin katulad sa sinabi sa Roma na maging laganap, no? Laganap sa maging bantog, maging tanyag sa sa buong mundo. Tapos in that light, Prof, nakita ng simbahan yung necessity na nakita ng mga ng simbahan natin, Prof, yung na ang simbahan mismo bilang sa pagpapatuloy, Prof, sa gawain ni Kristo dito sa lupa, kasi yung simbahan natin, Prof, siya yung visible church eh. So nakuha niya, Prof, na-deem niya na necessary na i-dogmatize ito
yung outside of the church there is no salvation. Ah, Yung necessity prop na yung simbahan is a means to an end. A means to an end. okay. Very good. Pero of Means course, to Prof, an end. Na oo, tumbok mo. a means to an end, Prof. Pero of course, Prof, hindi inaagawan ng simbahan yung poder ng Correct. kapangyarihan ng Diyos na siya lang talaga yung Ang Diyos, final arbiter o siya lang talaga yung may final say patungkol sa ng kaligtasan. salvation. Pero binigyan diin ng Kaligtas. simbahan na siya sagana sa kanya bilang mystical body of Christ, the Ay, church good. is a means to an end of salvation. Correct. Ang galing. Ang galing. Actually, natumbok mo nga eh. Yung message ng lecture na ito. Nakakuha mo agad. Nakuha. Kuhaan, Queen Marta, kiat ka na lang kasi hindi kita ma-invite kasi naglalag ako eh. Kiat ka na lang po. Saka Sister Lot, sana tulungan niyo ako dito na pagtulungan po natin na edukat dito. Laiko, Good Queen evening, Marta, Queen Marta. sana akyat ka na lang po. Akyat ka na lang po. Then pakiakyat mo na lang sila Sister Lot. Sila Sila iko Laiko. paakyat. Kasi, opo. Kasi hindi ko kwan eh. Actually, Queen, mahina yung signal ko. Nakadata lang po ako eh. Ayan. Like, Sis good Lot, akyat evening. ka na lang po. Di ba, okay. Saka like ko. At pag-usapan natin ito, i-discuss natin ito. At yung mga nakikinig na mga kapatid namin Katoliko, welcome po kayo at sana ay pinag po namin itong napakalagang dogma po na ito ng ating simbahan. UM, paki-kuan mo na lang si Juan sila ito, paki-invite mo lang kasi talagang hindi ako maka-invite po eh. Aiko, good evening sa iyo, brother. Okay. Thank you very much. So, titignan po natin, kung titignan po natin, extra eclipse yung Nula Salus, medyo nakikita naman po. Like ko. Wala po pa rin. Medyo mahirap ulit. Blurry. Demos. Blurry pa rin, Prof. Rainy. Hindi pa rin na-resolve yung resolution. Dahil yan sa signal, Prof. Sa signal yan kasi pag hindi maganda yung may mga lag na effect ng time delay kaya nasisira yung resolution. Manipis siguro ang data. In time delay at saka Ayun, medyo kaso pag Prof, readable na siya. Pero okay. ewan ko lang kung magalaw. Maya-maya Sige, kung okay sige. pa. Okay na. Okay. Okay na. Pwede ba ang Resolving na. tulungan mo ako kung basahin, Juan? Like ko? Okay po. Kasi ito yung CCC na papag-aralan natin. Hence, they could not be Ipakibasa. saved. Hence, they could not be saved who, knowing that Okay na, Prof. knowing that the Catholic Church was by God Catholic Church was founded as necessary by God through Christ refused, would refuse either hindi to enter it. either to enter it as Either remain to in it. enter it Lanay ko. or to remain in it. Yes. Yan yung nasa CCC 846 and 847, okay? CCC 846 at saka 847, okay? Ito kasi dito nakasalalay yung
yung dogma. Dito po kasulat kasi yung dogma. Okay? So, ibig sabihin, pakishare nyo na lang po ito, lalo na sa mga Katoliko na gusto pong maunawaan kung ano po ang ibig sabihin ng dogma na ito at anong kahalagaan nito sa ating pangunawa ng ating dogma tungkol sa kahalagaan ng ating simbahan. Okay? So, kung titignan natin, sinasabi sa CCC 846, 847, hence they could not be saved who, knowing that the Catholic Church was founded as necessary by God through Christ, would refuse, okay, either to enter it or to remain in it. So, sinasabi po dito ng 846 na wala pong kaligtasan yung mga tao na alam nila na ang simbahang tinatag ni Kristo sa pamamay na ito ay tinatag ni Kristo at alam nila na itong mga katuruan ni Kristo ay nasa simbahan na ito, ay hindi pa rin po nila tinatanggap. So, they refuse. Ayaw nilang pumasok. At pag nakapasok naman sila, ayaw nilang manatili o lumabas sila. So, itong mga taong ito ay wala pong posibilidad na maligtas. Pero tignan natin yung qualification later on ng isang papa. Kung ano yung qualifier po niya dyan. Okay? Ngayon, sinasabi dito sa 847 that this passage is not aimed at those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God with a sincere heart and moved by grace, try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience. These two may achieve eternal salvation, although in ways known to Himself, God can lead those who, through no fault of their own, are ignorant of the gospel, so that faith without it is impossible to please Him. The church still has the obligation and also the sacred right to evangelize all men. So, titignan po natin. Yung 846 nasabi na pagka ikaw daw ay isang grupo ng tao, alam mo na ito yung tinatag ni Kristo ng simbahan at nandoon yung mga katuruan ni Kristo na iniwan. Pero, by your own volition, ayaw mo, as in ayaw mo na pumasok. At pagka nandoon ka na, ay magawa ka ng paraan para lumabas. Okay? Ito daw yung mga tao na hindi posibleng maligtas. Bakit kaya kwan? UM Demo Life. Yung unang category. Shout out sa iyo, okay. Anyales. Shout. So tingin niyo po, Demos, Lot, and QM. Yung unang category, alam mo na itong tinatag ni Kristo at natituon yung katuruan iniwan niya, and yet, by your own volition, ayaw mo pumasok. Okay? Wala daw posibilidad na maligtas ang mga ito. Bakit po kaya? Anybody? QM, Laiko, Demos. Bakit po kaya? Naririnig niya ba ako? Sa tingin niyo? Yes po, Prof. Yes, sa tingin mo ba, Demos? Opo. Hindi, ganito alam mo na nabigyan narinig mo na yung gospel, okay? Narinig mo na
Itong tinatag ni Kristo na kanyang simbahan, ayaw mo pa rin na pumasok. Ayaw. Okay? You refuse to enter into it or to remain in it. Ito daw yung mga kategorya ng mga tao na, na, na hindi daw posibleng maligtas ng ito. Bakit kaya? QM life and bakit kaya may Sir, sir, yes. Go. Yes. Yes. sir kasi po siguro kasi ang tinatanggihan mo mismo ay si Kristo, hindi po ang ay si Kristo at hindi ang simbahan po. Kaya po nawawala yung kaligtasan. Ay si Chris. Kasi tinatakihan mo na yung invitasyon. Correct? Okay, that's one. QM, that's correct. How about you, Demos and Laiko? Bakit kaya itong mga kategory ng tao na ito, upon knowing na ito, Demos? Ang nakikita ko dyan, Prof, na reference sa biblical passage, Prof, yung John 3:16, for God so loved the world that He giveth His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish and have eternal life. That's just one part of the story, Prof, not the whole story. And the other part of the story, those who will not believe will be damned. So, ibig sabihin, meron kasing willful intention of not to accept it, yung offer of salvation. Willful intention. Correct. Correct. Those who will not Kaya it's as if ikaw na nag-decide na hindi. Ikaw na nag-condemn sa sarili mo. Because of that willful disregard of the offer. Sarili mo. Ikaw na nag-condemn ang galing. Ang galing. Ikaw na mismo. Nasa Mark 16:16 yan eh. Okay? Okay? Ang galing. Demos, thank you very much. QM, thank you very much. Nakita niyo po? It is you who bring condemnation sa kwan mo. Yes, Laiko. Naalala ko yung Go, Laiko. nagmock yung mga Jews, Prof, sa sinabi ni Jesus, tapos sabi ni Jesus na it's okay lang daw to blaspheme yung word. Pero pag correct. yung Holy Spirit hindi na. Nag-blaspheme ka sa Holy Spirit. Ang unawa ko kasi doon, Prof, yung word po na narinig natin, we might misunderstand it, we might not see it, kung ano talaga ang ibig sabihin yan. Just like them, they see the word in the flesh, so they could not believe what they see. Similar sa mga words na naririnig natin, hindi natin nauunawaan, nire-reject natin. But when the Holy Spirit comes, the Spirit of truth, ibig sabihin, Prof, the Spirit of understanding, nauunawaan mo na talaga kung ano ang totoo, pero nireject mo pa rin, yun na yung blasphemy, Prof, na unforgiven. So, nireject mo pa rin. Ayun. Tama. So, in reference Tama. Prof, napansin ko kasi, Prof, when I was young, isip ko, Prof, to accept God is to accept God directly. Pero pag basahin mo ang scripture, Prof, parang may analogy sa bread, part of the bread of as if one bread.
we enter into His Red. body, Oo. baptism. Bakit united to Christ? Why not united? Body, oo. Why united to the body of Christ? Yeah, yung body of Christ is with other people also. Ayun. So, yung message na yan, kung naunawaan na yan, Prof, yeah, the spirit of truth helps man to realize that communion with the body of Christ, to be united with Christ, With yung idea na body. yun, naunawaan, tapos i-reject, Prof, yun yung sinabi ni Brother Demos na willful rejection. Na condemnation. Willful refusal. So, be saved. Ang galing. Thank you very much, like QM and Demos sa paliwanag nyo dito sa CCC 846 na ito. Ang galing. Okay? Okay, ang galing. Pero yung sa 847, sinasabi na that this passage is not aimed at those who through no fault of their own, who do not know the gospel of Christ, or who do not know His church. Pero sa sinserong pamuhay nila, ay namuhay ayon sa kanilang konsensya. Ito daw mga kategory ng tao na ito, may posibilidad daw na maligtas. Bakit kaya? Bakit kaya? Yan yung 847. Bakit po kaya? Yes, tama si Raymond, sa mga remote areas, sa mga tribo. Yes, QF. Go. Sir, because of the invincible innocence po. Because of the invincible. Sorry, sobrang dilim ko. Ignorance. Because of the Invincible ignorance. Invincible ignorance. Apo. Ang galing. Okay. These are the invincibly ignorant people. Like yung mga taong nasa tribo, nasa Amazon River, na hindi naman naabot ng gospel. Wala silang kaalam tungkol sa simbahan tinatag ni Kristo. Pero namuhay ayon sa kanilang konsensya, yung dictates ng kanilang konsensya. Lahat po ng tao may konsensya po ito Yan po magsisilbing batas sa kanya. At yun po, ay sabi ng ating 847, they may achieve. They may possibly be saved. Nakita nyo po? Nakita nyo yung kaibahan ng dalawang kategory na ito. Yung isang kategory, yung naunang kategory, ito po ay, these are the people who are vincibly ignorant, meaning their ignorance has a remedy. Okay? Their ignorance ay pwede nilang ma-erase kasi nandiyan nalaman na nila Pero yung pangalawa, their ignorance is invincible. It cannot be redeemed. Wala sila pamamaraan para itong kaalaman tungkol kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang simbahan, ay hindi po sila naabot. So, yan po ang ibig sabihin ng ating 846, 847, and 848 na dogma na extra ecclesia nulla salus. Okay? Ito yung problema na ating titignan. Bakit may problema? Ano kaya po yung problema? Sana tulungan nyo kung i-explain mamaya ito. Kasi may dalawa problem dito Number one problem, whether or not God would apply that redemption outside the normative means na inilahan ng simbahan. At ano po yung normative means na yan? Baptism and other sacraments as a means of justification that He established in John 3:35. Kasi sinabi sa John 3:35, kung hindi po ako nagkakapali, Queen Martha, unless a man be born from water and spirit, or unless a man be baptized,
he cannot enter the kingdom of heaven. So ito po yung normative means na ni-require ng ating Panginoon para ang isang tao ay mailigtas. At alam natin na ang bautismo ay nagaganap lamang sa simbahan na tinatag ni Kristo. Kopya po ba? Yes po, Prof. Yes Na po. ang valid na baptism ay doon lamang makikita doon sa simbahan ay tinatag ni Kristo. Bakit po kaya? Kasi the church teaches that salvation is only through Jesus Christ and His what? And His body, which is the church. So, ang problema ngayon ay ganito. At the same time, it asserts that those who are ignorant of Christ and of the church through no fault of their own, what the church calls invincibly ignorant people, because their ignorance cannot be remedied nor erased, may also be saved. Okay? Pero ang problema dito ay ganito. Ang requirement, ang normative means, kailangan may faith and baptism. Pero sinasabi rin ng simbahan na itong mga taong ignorante na ito ay hindi naabot ng bautismo o ng pananampalataya, ay pwede pala silang mailigtas din. So ang tanong, meron po bang contradiction ito? Meron kayang parang paglalaban ito? Sa tingin nyo? Kasi unang requirement ni Kristo, kailangan manampalataya at mabautismuhan ka sa simbahan na tinatag ko. Pero doon sa baba, kung ikaw naman ay, at tawag dito, hindi aabot na ang ebanghelyo, okay, na meron akong tinatag na simbahan, para bang pwede ka rin maligtas kahit wala kang kahit wala kang bautismo. Hindi kaya kontrahan ito? Hindi kaya po kontra ito? Sa tingin nyo po, may kontrahan kaya dito? Siguro, Tama Prof. si Canales, ha? Yes, Demos. Siguro, Prof, walang real contradiction. Merong seeming contradiction, kaya at the very least, paradoxical lang, Prof. But not real contradiction. Okay. Okay. Sa atin mo, QF, kasi nire-require ni Jesus ay kailangan manampalataya ka at mabautismuhan. Pero sinasabi niya, qualifier siya. Pero yung mga tao na hindi naabot ng ating ebanghelyo ay hindi man kinakailangan na magkaroon ng water baptism. Ano kaya may pagkokontrahan ba ito? Sir, wala po. Kasi di ba nga, wala po, sir. Kasi nga, as they say, yung baptism is necessary for salvation po. Pero paano kung walang baptismo dahil di nila alam? Here comes the idea of invincible. Sanggol po o batang namatay bago mabinyagan, mga taong hindi nakarinig ng ebanghelyo, taong may mabuting konsensya pero di tunay na kilala si Kristo at ang simbahan. Ang turo po dito ng Catholic Church, those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God with sincere heart and moved by the grace, try in their action to do His will as they know it through the dictates of their conscience. These who may achieve eternal salvation. Nasa CCC po natin, sir. Hindi siya pagkakaiba. Wala po siya. So, hindi siya magkakontra. Wala pong contradiction, sir. Opo. Yun. Ang sinasabing hindi po magbinyag kahit alam mo na
Yung may pananagutan, sir, yung hindi ka nagpabinyag at hindi ka sumapis sa simbahang tinatag ni Jesucristo, may pananagutan po. Pero yung hindi mo alam, wala po siyang pananagutan. Yung invincible innocence Ayun. nga po. Ayun. At least maliwanag kasi Queen Martha, maraming mga pari ang nakikinig dyan. Mga paliwanag natin. Buti na lang. Okay, Demos, mabuti na lang. Okay? Hindi nga, kasi baka mamaya nakikinig na si Bishop David dito sa lecture ko na ito. O kaya ang mga ibang pare. Kaya at least malinaw yung paliwanag mo si Martha ka Brother Demos. Ha? Okay. So, nililinaw po natin, ha? Wala pong kontrahan dito, ha? Wala. Kasi sinasabi ni Raymond Cañales, okay, na kung hindi man sila nabautismuhan formal ng tubig, meron pa rin namang ibang uri ng bautismo na sinasabi ni Raymond. At yung bautismo na ito ay yung tinatawag na baptism of desire and baptism by blood. Okay? Na titignan natin mamaya kung bakit ay sa pamamagitan ng desire ay blood, ay nababautismuhan na rin ang isang tao at maaari siyang makatupad doon sa formal requirements na yun sa taas. Ayun. Okay, kasi sa iba pong kapanalig, ang bautismo lang po sa kanila ay water baptism po. Okay? Sa atin, meron tayong baptism by desire and baptism by blood. Tama yung sabi ni Laiko. Okay? Ang galing. At least maliwanag po ito eh. Sana kung may mga pare man at mga obispo na nakikinig dyan, magbibigay po kami ng disclaimer dito po ha. Nila Demos, nila QM, nila Laiko, na ito pong aming mga paliwanag po dito ay ayon lamang po sa aming pagkaunawa. Kung nagkukulang man po kami, mga pader, mga bishop na nakikinig man po, ay willing po kami na makorekta po, willing po. I, for myself, will humbly subject to your correction po. Ayaw po namin na makaligaw. Ayaw po namin kasi nagiging hot issue po kasi anumang correction na igagawad po sa amin ng ating mga obispo. Okay? Next. Ngayon, tanong. Sino po ba itong mga taong ito? Who are these people na sinasabi? Who? Okay? Sinasabi Queen Martha, who? Through no fault of their own, di ba? Who? Through no fault of their own, di ba? And who are pag-usapan natin yung mga Gentiles and pagans before Christ and the law. Okay? Bakit isa ito sa mga kategorya ng tao who through no fault of their own. Kopya. Who through no fault of their own. Okay? Ito, isang kategorya, itong mga Gentiles and pagans before Christ and the law, meaning those who live before this revelation was given and His redemptive act, ang kanyang kamatayan sa krus ay sa katuparan. Sila po ba ay without hope of salvation because they live before the time of Christ? Sa tingin niyo po ba ay magpapa-impyerno po agad sila? Yes, Kiam. Let's be real po and faithful dun sa Catholic theology natin. Hindi po automatic yung kaligtasan, pero hindi rin naman po automatic yung condemnation. So it's hard to answer po na whether they'll be saved. Opo. Oo. Correct. Okay. Pero may pagkakilin po ba sila na mailigtas din? Na hindi sila magpa-impyerno kaagad.
Atong sinasabi ng Acts 17. Titingnan natin ha. From the very beginning, God's intention was for man to seek and find Him. And even those without any direct revelation of God, wala silang revelation, still have His moral law written in their hearts. At makikita natin yun sa Romans 2:14 to 15. Ayun, meron pala. Ayun. Meron po pala. So, hindi po kaagad-agad na sila ay mapunta sa impyerno po. Nagigets nyo? Kasi meron po pala silang moral law written in their hearts na makikita natin sa Romans 2:14 to 15. Kopya po. Kopya po ha. Kopya So, po. hindi po Yes, Prof. agad-agad mapa-impyerno yung mga taong ito. Okay? Pangalawang kategorya. Okay. Itong mga Gentiles during and after Christ, naalala nyo, yung Samaritan woman, Gentile yan, okay? Paul distinguishes between three kinds of people during that time. Those who knowingly reject God receive God's condemnation agad. At makikita natin yan sa Romans 1:18 to 21. At sino-sino yung mga tao ito? Ito yung mga heretics, schismatics, mga apostatics. Ito yung mga taong kategorya ng tao who deliberately reject ay talagang nagsisimula na itong condemnation po para sa kanila. Binigyan na nila ng sariling condemnation kanilang sarili. Ito yung sinasabi natin kanina. Okay? Next, those who try to do it yourself way of salvation through following the law. Kaya nga, pansin nyo nung panahon ni Moises, meron batas na ibinigay sa kanila. At ayon sa kanilang paniniwala, na pag sinunod mo ang batas ni Moises, okay, at lahat ng mga 613 rules na yan, ay yun din ang magiging standard para husgahan po sila. At yan ang pamamaraan ng salvation o justification ng mga Hudyo. Okay? Gets nyo po? So, tingnan nyo ha. Meron moral law written into their heart sa mga pagano. Meron Mosaic law intended para sa mga Hudyo. Number 3, those which actively seek God and find salvation in Him. Yung kita natin sa Acts 17 says that this can be Gentiles as well as what? Jews. So this time, itong mga Hudyo at mga Hentil ay kategory ng mga tao nung panahon at after ni Christ ay tawag dito, posible mailigtas sila hindi naman sa pamamagitan ng batas ni Moses kundi sa pamamagitan ng grasya by the grace of God. Nakita nyo po yung mga salvific means na isang nakatuparan ng Diyos sa bawat grupo. Napansin nyo po, Lago, QEO, Demos? Yes, Prof. Napansin nyo, di ba? That's Yung just isa, meron moral law. Yes, Demos, law. that just shows how God is fair to all to everyone. Oo. To everyone. That just shows that God willed all men to be saved, that how fair He is. Ang galing. Yun lang ang ibig sabihin yan. Hindi siya meron nagdidisting na yung Diyos, Prof, hindi siya nagdi-distinguish whether you are a chosen people of God or not. All is fair in the name of God. O isa kang yentil. Correct. Correct. Ang galing. Nakita nyo kung sino itong Diyos na pinaniniwalaan natin. So dito masasalamin
Lyco and Q and Demos na indeed nakalagay sa 2 Timoteo na God willed all men to be saved. Gusto niya talaga. Ligtas lahat. Kaya gumagawa siya ng mga pamamaraan at saka normative means sa bawat grupo ng tao. Pansin niyo, ganun siya kabait, di ba? Pansin niyo po, Martha, Demos, and Lyco, ganun siya kabait, di ba? Ganun siya Kuhan talaga po. creative. Ultimate expression of unconditional love. Unconditional love because he wanted to save all humanity. Alam ng Diyos eh. Okay? Next, who are these people? Okay. Ito yung tinatawag na invincibly ignorant people. Ito yung sinasabi sa 47 kanina. Those who through no fault na binanggit ni Sis Martha of their own have no way of knowing Christ or have not heard of Him in a way that they can clearly understand who He is. Okay? Meron iniwan ang Diyos na standard para sa kanila. Pero may kondisyon na hinihingi ang ating simbahan. If God demanded explicit faith in Christ and baptism as the only means, kasi ito yung normative means na hinihingi ni Kristo to be saved, even for those who have no way of knowing about Christ, then He would be commanding such people to do something they are not capable of doing. So this would be unjust and incompatible with His character. Tama po ba? Tama po ba? Prof. Parang unjust na yes, Demos. Ay, hindi, Prof. Sabi, nag-confirm lang Sige, ako. Nag-concord. Na-confirm ko. So, ibig sabihin na kung ang normative requirement ni Kristo sa kanyang simbahan, kailangan maniwala ka at mabautismohan ka. Pero ito yung mga tao na invincibly ignorant, hindi naman nila kasalanan, hindi naman dapat i-require ni Kristo yung unang requirement niya doon sa kanyang simbahan. It would be unjust and incompatible for His character na i-impose yung kanyang requirement doon sa kanila. Hindi nga sila naabutan. Hindi nga nila alam yung requirement na yun. Okay? Kaya nakalagay dyan, no, God does not give us commands that we are not capable of obeying. So tama lang na makatarungan. Yes, tama, sabi ni Raymond, in every general rule, there is always an exemption. Tama yan, sabi ni Raymond. Ang galing. Thank you very much, Raymond. Ha? Yes, there is always an exception, okay? Kung yun yung general normative rule na binigay niya para sa kanyang simbahan, hindi naman niya i-require ito doon sa mga tao na invincibly ignorant. Ang galing ni Raymond. Yun. Okay? Ngayon, pag-usapan natin ito. Bakit ito napaka-importante itong extra expression nulla salus? Why is it a necessary doctrine or dogma ng ating simbahan? Kasi sinabi mo kanina, Demos, at natumbok mo na yung substance ng ating lecture. Kaya titignan natin, bakit napaka-importante ang dogma na ito? Okay, why outside the church there is no salvation? Queen Martha, here. Yes po, sir. Queen Martha, can you read one? Can you read the first one? Sorry, sir, I cannot see. It's not readable. Okay, how about you, Demos? Sige, Prof, not everyone. Sige. Sige, Prof. Not everyone who said to me, Lord, Lord, shall be saved. Shall enter. Lord, Lord, shall enter. May delay kasi, Prof. The kingdom of heaven. The kingdom of heaven. But
But he that may he delay that doeth but he the that will doeth the he will of that my Father, doeth the will or of my doeth Father, the will of my ano yun, Prof? who is in heaven. Who is in heaven. Who is Matthew in heaven. 7:21. Okay, Yes so, po. okay. Nasa Bible yan. Titignan natin yung first theological, biblical principle na yan. Okay? Titignan po natin. Bakit napaka-necessary o importante ng dumang ito? Kapag sinabi ng ating Panginoon, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Lord, Panginoon, Panginoon, ay mapupunta sa langit. Bagkus siya lamang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Okay? Gets nyo po ba yung number 1 na reason? Gets nyo po ba, Martha, Laiko, Yes, po, sir. and Tremor? Okay. Yan Yes, Prof. yan isang theological justification, okay? Yung pangalawa, sinabi ni ng Diyos, the will of the Father is that all men hear and believe His Son, Jesus Christ. Naging specified ba yung will ng Father? Naging specific ba dito sa pangalawa? Yes po, sir. Naging specific po ba? Naging specific, tama? Demos? Yes po. Okay. That the will of the Father is all men hear and believe His Son. That's the will of the Father. Kaya maalala niyo yung nabautismuhan ang ating Panginoon sa Ilog Jordan. Meron boses doon at sinabi niya, here is my Son in whom I am well pleased. Okay? Oh. Hear and listen to Him. Pansin nyo? Hear and believe. Okay? So, titignan natin yung pangalawa. Ito pala ang kalooban ng Ama na makinig at maniwala sa kanyang anak. Okay? Pangatlo, sinabi ni Kristo, bago siya umakyat sa langit, go and teach all nations and teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. Okay? He that believeth not all these things shall be what? Condemned. Pansin niyo po? Kung Yes, sino po. daw ang hindi maniniwala, kung sino ang hindi maniniwala doon sa itinuro nyo, shall be condemned. Nakikita nyo yung logic? Nakikita nyo po? Okay? Yung pagkasalansan ng syllogism, ng logic, okay? Demos. Ngayon, Yes. sabi ni Jesus Christ said to His apostles, he that heareth you, heareth me. And he that despise you, despise me. And he that despise me, that despise him, the heavenly Father that sent me. Nakita nyo po? Nakita nyo na dito, kalooban pala ng Ama ay i-transfer niya sa pamamagitan ng sa kanyang mga apostol na ituro, okay, yung lahat ng kanyang mga itinuro sa kanila. Pero ang sino man hindi naniniwala sa mga itinuturo nyo, ang sino man na hindi nakikinig sa inyo, ang sino man na nagde-despise, nagre-reject sa inyo, ay nagre-reject sa akin. At ang nagre-reject sa akin, ay nagre-reject sa Ama na nagsugo sa akin. Makita nyo yung logic ni Kristo?
Nakita niyo po yung logic ni Kristo? Yes, Prof. Okay. Nakita niyo lang ito. And demos, yung logic ni Kristo. Yes, Prof. Okay. So, titignan niyo, yung pangapat, ang sabi ng ating Panginoon, babasahin ko na lang, no one can come to the Father except through me. True. Walang makakapunta sama maliban sa akin. Nakita nyo? Kaya nga sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Okay? Panghuli. If we then wish to enter heaven, we must be united to Christ. To His what? Body. To His body. Which is the what? Demos. Which is Lyco. Which is the church. Ayun. Which is the church. Pansin nyo? Nakikita nyo yung pagsasalansan ng logic ni Kristo? Pansin nyo, Lyco? The logic nyo Prof, kung is gaano impeccable. kahalaga yun. Opo. The logic is impeccable, Prof. Walang falasi dyan, Demos, wala. Wala, Prof. Yun, Lyco, falasi dyan, Wala, di ba? Okay. So, pansin nyo, titignan nyo ka, Demos and Lyco na walang makakapasok sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pero sinasabi ni Kristo, walang makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi siya united sa akin. Okay? At itong akin na sinasabi ni Kristo ay walang tinutukoy kundi ang kanyang buhat, katawan, ang kanyang mystical body, na ang tawag natin ay what? Simbahan. Simbahan. Ang tawag natin dyan ay simbahan. So, nakikita nyo na po yung theological justification. Like, nakikita mo na ba? Yes, Prof. Okay, nasusundan nyo na si Kristo po. So, ganito po kahalaga ang extra ecclesia nulla salus o yung dogma ng ating simbahan. And next, pupunta na tayo. Ito ba ang dogma ng extra ecclesia ay ipinangaral ba o sinuportahan ba ng Fathers of the Church? Yes, sinuportahan po. Particularly St. Augustine sa Council of Zeta, 8410. Ano ang sabi ni St. Augustine? Basahin ko na lang po. Okay lang, Mas? Sige, Prof. Opo. Basahin ko lang, Sundan nyo na lang ako. Opo. Okay. Sige, Prof. St. Augustine and other bishops of Africa says, whosoever is separated from the Catholic Church, however commendable in his own opinion, his life may be easier for the very reason that he is separated from the union of Christ, not he lies, but the wrath of God abided on him. So, ibig sabihin na ang condemnation pala ay pupunta doon sa mga taong separated from the Church of Christ na tinatag ni Kristo. Okay? Ngayon, tanong, dineclare ba ito ng mga councils? Yes po. Sa Council of Florence, sinasabi
the most holy Roman Church firmly profess and proclaims those not living within the Catholic Church, not only pagans, but also Jews and heretics and schismatic, cannot become participants in eternal life. Nakita nyo? Hindi po pala pupunta sa langit ang mga ito. Pero, meron pong qualifier ang ating Pope Pius IX. Ano ang qualifier? Ito ang sinasabi. May clarification po siya rito. Pius IX condemned the notion that those outside the Catholic Church have a good hope of eternal life. Kinokondemn po niya itong mga ibang katuruan na ito. Kasi such is a false view, and it is a result of a wellspring of the heresy of indifferentism. So in other words, meron kasi pong nangangaral na kahit yung mga tao na outside sa ating simbahan, katulad ng mga ibang denomination, ay maaari daw maligtas. Pero sinasabi ni Pius IX ay this is a false view because this will result to the heresy of indifferentism. Ngayon, paano nilinaw ni Pius XI dito? Pius XI clarified, those who are invincibly ignorant of the church may still be saved. This is a narrow exception to divine rule. How many are truly ignorant of the claims of Jesus Christ and His Catholic Church? Only God knows, and God alone is the judge kung sino-sino ang mga ito. Pero kung sasabihin natin, kahit yung mga protestante, yung mga heretics, schismatics, ay maaari din maligtas, ay sinasabi ni Pius IX na this is a false view. Okay? Because it generate the heresy of indifferentism. Ano pagkaunawa nyo ng indifferentism? Yung indifferent. Uncaring, Prof, unconcerned. Ah? Uncaring, unconcerned, indifferent. Pakiulit mo din. Ang meaning ng indifferent, o Prof, is ang uncaring, unconcerned. Yun yung mga meaning niya. And Oo. he has a false Apo. And he has a false notion kasi meron akong naririnig dito sa platform na ito. Sinabi naman na Bishop na maliligtas naman daw, maliligtas naman tayo. So okay lang na mag-protesta tayo. Okay lang na dito tayo. Nakikita niyo yun? Yeah, tama sabi ni kaliwa kanan. Kasi maliligtas naman tayo. Sabi ni Bishop Ampo, maliligtas naman tayo. Okay lang na mag-protesta tayo. Na kumawa tayo, kumahan tayo. Tama yung sabi ni Raymond. Naririnig niyo yan, Demos? Yes, Prof. Okay? Sabi ni Pius XI, ito ay false doctrine of indifferentism. Okay? Wag daw ay maniwala sa mga ganitong nagsasabi na pwede palang maligtas kahit sino yung mga protestante. Ngayon, sinuportahan ko ba ng scripture itong doktrina po natin? Opo, sinuportahan po ito. Kaya sa mga gustong ba mag-take down ng mga citas, ito po yung mga citas na hinalaw ko po. Sa John 16:13, Jesus promises that the Spirit will guide the church into all truth. So, if Jesus promises the Spirit that will guide the church into all truth, ibig sabihin, itong simbahan na tinatag ni Kristo, kailanman ay hindi magkakamali. Kopya po ba? Kopya po.
Yan ang assurance ng ating Panginoon. Okay? Next, sa John 14:16, Jesus promises the Holy Spirit would be with the church forever. So the Spirit prevents the teaching of error, especially in faith and morals. Why? Because it is the Spirit that would guarantee na hindi kailanman magkakamali itong simbahan na tinatagna. Hindi kailanman ito mawawala at hindi kailanman ito magsasabi ng kasinungalingan. Okay? Next. Sa Lucas 10:16, sabi, whoever hears you, hears me. Whoever rejects you, rejects me. So, Jesus is very clear that the bishops of the church speak with Christ's infallible authority. So, ibig sabihin na yung commissioning o authority na ibinigay ni Kristo sa mga apostoles ay kailanman ay hindi mawawala yun. Infallible yung simbahan at saka yung authority na yun. Okay? Pang-apat, sa Matthew 28:20, Jesus promises that He will be with the church always. So, sa makatuwid, kung ang ating Panginoon ay present at sasamahan na ang ating simbahan hanggang sa uli, therefore, hindi niya pababayaan na itong simbahan na ito ay malinlang. Hindi po niya pababayaan na malinlang ang simbahan po na ito. Kahit na It comes with a seal of guarantee from Jesus Christ Himself. Sabi niya sa Matthew 16:18, even the gates of hell cannot prevail against it. So that's a seal of divine guarantee coming from the horse's mouth Himself, which is Jesus Christ. Yeah. Correct. Correct. Ang galing. Nakita nyo? So, coming from the horse's mouth, ibig sabihin na ginarantiya niya. Ginarantiya po niya eh. Okay? Ngayon, sinabi sa 1 Timoteo 3:15, ang sinasabi, Paul says the apostolic church is the pillar and foundation of truth. So, if the church is the foundation of truth, she must be protected from teaching error. Or what? Or dapat infallible itong simbahan na ito. Hindi dapat magtuturo ng kasinungalingan ang simbahan na ito. Kasi ang simbahan na itinatag ni Kristo ay pillar and foundation of truth. Talagang diin na diin, Raymond. Okay? So, ibig sabihin, talagang sinuportahan ng Bible na yan. Ang simbahan tinatag ni Kristo ay infallible at kailanman hindi po magkakamali yan. Okay? Kopya po ba? Paki-share nyo na lang po itong mga citas po na ito. So may biblical foundation po pala na itong simbahan ni tinatag ni Kristo ay talagang infallible ang simbahan po na ito. Next. Bakit necessary ang dogma na ito? Why? Because it says here, ito na ang dayan. Ito na yung sinasabi mo kanina, Demos eh. Demos. Yun nga po. Ito na yung sinabi mo kanina. Oo. Dumating na. The church, the church as the body of Christ is the only means. Ito yung sinabi mo kanina. Yun. Means to. The only dispenser of the merits of the... Ano yung sabihin ng dispenser, Demos? Giver. Dispenser. Ano ba yung dispenser? Giver. Giver. Okay? Bukod yan, pagka dispenser, yung ikaw yung tiga-dispense. Ano yung sabihin yes, nito? Demos laiko, nakainom na po ba kayo sa dispenser, water dispenser? Water dispenser. Nakainom na po yes, ba po. kayo? No?
Opo. Nakain na. Okay? Okay? So, ibig sabihin, pag sumalok po tayo sa water dispenser na yun, okay, ang makukuha natin ay tubig, correct? Okay? Umaapaw po ba? Umaapaw? Oh, okay. So, ano ang paraan para makakuha tayo ng tubig? Walang iba kundi yung dispenser, correct? Opo. Layo. Okay. So, tama sabi mo, Demos, kaya, tawag ito, natumbok mo kagad yung substance ng lecture ko na ito. Na, Chamba na. ito palang necessary po pala ang dogma na ito sapagkat ang simbahan bilang katawan ni Kristo is the only means or the only dispenser of the merits of redemption. Wala pong ibang simbahan. Hindi po yung simbahan ng Taoism, hindi po yung simbahan ni Buddha, hindi po yung simbahan ng mga Hindus, ng Bhagavad Gita, hindi po ni Shiva, hindi po yung simbahan ng Confucianism, hindi po yung simbahan ni Muhammad. Kopya po. Kopya. Yes, Kopya. Kundi only means o dispenser ay walang iba kundi yung simbahan, tawag yan, yung kanyang katawan, hindi katawan ni Muhammad, hindi katawan ni Shiva, hindi katawan o church ni Kwan, ni Manalo, hindi katawan o church ni what? Ni Jesus is Lord. Hindi katawan o church ni Kwan, ni Beshi, hindi katawan o church ni Juan, ni Kingdom Kiboloy. Hindi po. Pansin niyo po? Yes po. Hindi po, Tandaan niyo po. Hindi po, Prof, yung appointed son of God, Prof. Hindi po. Hindi po. Kaya si Beshi Hindi po. Hindi yung kanyang church, nililingo po natin, maliwanag. Raymond, hindi ko naman didiin. Kaya, tawag dito, QM, hindi ko naman dinidiin. Okay? Kundi, binibigyang emphasis ko lamang na itong nag-iisang simbahan na ito, na katawan ni Kristo, as only means or dispenser merits of redemption ay walang iba kundi yung tinatag niya sa Jerusalem po. Hindi po yung itinatag sa Pilipinas po. Maliwanag sa mga nakikinig po dyan. Maliwanag po sa inyo ito live po. Demos, Yes, Prof. Maliwanag, Okay. Sige. So, another thing, necessity, bakit napaka-importante ang dogma na ito. Pangalawa, the merits of His passion must be applied. Okay? Yung merito ng passion ni Kristo must be applied to the souls He has redeemed through all succeeding ages and all places. And this great mission is carried on through His church. Through His church. Kopya, Hindi niya sinabing through His churches. Maliwanag po. Laito, Singular. Raymond, Queen, and Demos. Hindi singular. Ayan o. And capital letter case. Only through His church, So, isa lang yan. And through her, our Lord continues to act
in the accomplishment of His design. So, sinabi dito sa panghuli, at without God, there is nothing. So, without the church, or outside of her, there is no spiritual. Kasi wala kayong makukuhang grasya eh. Sa simbahan, itinatag ni Shiva o ni Muhammad. Wala kayong makukuhang sanctifying grace na sa simbahan ni Buddha o ng mga Taoist o sa simbahan o sa iglesia tinatag ni Manalo o ni Appointed Son. Wala po kayong makukuhang grasya o spiritual life doon. Kundi ano pong makuha nyo? All the pretended religions outside of there are shams. Ano ibig sabihin ng shams? One, demos o laiko. Shams. Ano yan, Prof? Sham? Fake? Pag sinabing Ay, shams. oo, fake. Shams. Fake, Shams. Prof. Pag sinabing shams. Fake. Parang deception, Prof. Fake. Fake. Deception. Fake it. Oo. Fake. Okay. And therefore have no basis. Stand on nothing, learn nothing, and give no life support to the soul, but lift it out of the divine order to drop it into hell. Nakita nyo? Nakita nyo po? Bukod sa peke, ano ang gagawin sa mga kaluluwa? Dadalitan. Saan siya dadalhin? Saan siya dadalhin? Yung mga peke na ito. Yun. Saan po siya dadalhin, Laiko? Sa hell. Dadalhin sila sa impyerno, correct? Sa hell. Yes. Opo. Yan po ang mangyayari. Yan po ang mangyayari. So nakita nyo kung bakit necessary ang dogma po na ito. Nakita niyo po kung bakit necessary ang dogma po na ito. Na is lang ang singular lang ang tinatag ni Kristo ng simbahan. Okay? At itong mga peke na simbahan o iglesia na ito ay walang basehan. At ang tanging gagawin lang nila, wala silang spiritual life na maibibigay. Ang tangi lang gagawin nila ay hihilain yung mga kaluluwa papunta sa impyerno. Yun lang. Yun lang ang gagawin ng mga pekeng simbahan po na ito. Delikado po ba? Delikado po ba? Yes, Prof. Delikado po ba? Kung sasali kayo sa mga pekeng simbahan na ito. Ano ang danger? Ano ang danger po? Like po. Ano ang danger nito? Separated. Pag tayo ay naguyo ng mga pet. Yes, like po. Ano ang Separated danger from po? Christ, Prof. To be separated. We will be from Christ. separated from Christ. That's correct. We will be separated from His body. Isa pa, Demos. Ano ang implication yan? Pagka napunta tayo sa maling simbahan. We will go on, Mamatay tayo. we will stumble, Anong nakikita? we will be led astray, stumble and fall. We will be led astray. Astray, and Okay. as a Para consequence, we tayong will stumble and matupa. fall. Alam niyo yung, yes. As a consequence. Correct. Correct. Alam niyo yung parang mga tupa, Laiko, Yes, Opo. na nasisita ng mga ibang lobo. Alam niyo yung lobo? Yes, Pansin Yes, niyo, po. Laiko, demo. Predator. Predator yan, Prof. Natural predator ng mga tupa. Predator. Correct. Natural, yes. Correct.
Its aim is to injure the So, nakakatakot, ano? Nakakatakot. very Yes, yes. Their purpose is to endanger, to harm itong mga kung na ito, mga ship na ito. Tama. Ang galing. Yun lang ang purpose ng mga yan. Correct? Kita nyo po. Napakadelikado. Kaya yung mga nakikinig dyan, yung mga kapwa namin Katoliko, makinig po kayo. Yung mga nasila ng mga lobo na nagtayo ng sariling iglesia, at sinasabi nila sila ang totoo. At muli daw yung tinatag ni Kristo na simbahan o na iglesia. At nabilog ang mga ulo nyo. Para lang katasan po kayo ng mga tithes nyo. Itong mga itinatag ng mga tao na ito, alam natin na para sila yung mga ganit na loob ng mga tules. Ito na yung warning ng ating Panginoon na maaaring magsisilitaw. Tama po ba, Laiko? yes. Tama po ba? Yes, sabi ni Laiko. Yan yung mga wolf, yung magsisilitaw ng mga lobo, ganit na lobo. Yan ang kanilang purpose. Okay? So, yung mga kapwa Katoliko ko dyan, sila ng mga maling aral, ng mapanirang aral, at sinasabi nila natalikod daw ang simbahan tinatag ni Kristo. Ito'y mga naloko. Okay? Alam mo, Prof, Hindi nyo po ba alam na itong mga taong ito? Yes. ang karakteristic Demo. trademark kasi ng yes, Prof. Ang characteristic trademark kasi ng adversary natin, Prof. And you know what I mean by adversary? To sow division. So ayaw niya na one Holy Catholic Apostolic, Prof. So, division. Kasi gusto niya, Prof. Why sow division? Ayaw niya. Because in doing so, the adversary will divide us and conquer us. Kaya kita mo, Prof, Correct. ikaw ba nagsabi, Prof, na Correct. ilang kuan ba, Prof? Ano ba tawag nito? 40,000 or something? Sec? Yung pagkahati-hati ng mga 45,000. yun. Yun nga, or thereabouts, yes. 45,000. So yun, Prof, yun yung characteristic trademark ng Grabe. adversary, Prof. He saw division. Grabe. In doing so, Ng he will adversary. divide and conquer us. Division. Po. Correct. The body of Christ. Ang galing. Ang galing. Thank you Kaya, for Prof, analysis, Prof, Demos. Prof, it dawned on Ay, me mga- because of that. yes. It dawned on me, Prof, because of that, it dawned on me na notwithstanding na kung magturo si Kristo, Prof, very positive yung formulation. Kaya in the case of the golden rule, don't do unto others, sabi nila ni Confucius, sabi ni Buddha, don't do unto others what you don't want do unto you. Pero kay Christ, Prof, is very unique. Sabi niya, no, we should go for positive formulation. Kaya sabi ni Jesus Christ, do unto others what you want them do unto you. Ngayon, Prof, ang simbahan, dahil sa in her desire to preserve unity, to preserve from being divided, to preserve the one Holy Catholic Apostolic University of the Church, Prof. Kaya this notwithstanding Prof, na positive yung formulation ni Kristo, kaya Prof, dinogmatize na outside of the church there is no salvation. Kasi ang positive formulation kasi nun, Prof, is ang gusto lang emphasize ng simbahan na yung si Jesus Christ, siya yung source, siya yung wellspring of salvation. Kaso, dahil sa Siya mga yung source. heresies, mga schismatics,
mga yung mga pagkahati-hati, mga nakita ang simbahan, Prof, yung handiwork ng adversary natin over the ages, over time. Nakita niyo yun, kaya nakita left niya. to no choice, kasi Prof, left it alone, maubos tayo, Prof. Maubos tayo. Ubos tayo. Oo. Kaya at stake yung dogma eh. At stake yung kaligtasan natin. Yung Kaya simbahan. the church made a point to make it a dogma na notwithstanding the positive teaching of Christ, ginawa niyang negative formulation. Correct. Na outside of the church, there is no salvation. There is no salvation. Ang galing. So sana po, yung mga yung mga bishops po natin, mga pari po natin, ine-emphasize po namin talaga yung message ng dogma po na ito. It is a dogma because of the reason na sabi ni Demos. Kasi yung machination ni Satan divide and rule. Kaya nga dinogmatize po ito Tama si Demos. Kaya yung mga bishops po dyan, mga pari na nakikinig po sa amin. Ito lang po ang kaya naming paliwanag kung bakit in-emphasize po namin itong extra ecclesiam nung salos. It's because of those reasons and considerations po na nagaganap po. Yan po talaga ang substance, yung sinabi ni Demos sa Laico. Kung bakit po in-emphasize namin itong lecture na ito. So faithful po kami doon sa dogma na ito. Okay? So kung may mga bishops man po, mga pari na nakikinig dyan, dito sa paliwanag po namin, yan po talaga ang substance kung bakit dinogmatize po itong kwan na ito. Itong dogma po na ito, itong doktrina po na ito. Thank you very much, Demos, sa wisdom mo po na yan. Thank you very much, Laico. Dahil tinulungan niyo po ako sa lecture na ito. It just dawned on me, Prof, na-inspired lang din ako sa lecture mo, Prof. Ngayon ko lang din nagpatanto-tanto, Prof. Ngayon ko lang na-connect the dots. Hindi nga, kasi totoo naman na magsisilitaw. Hindi po warning. Yun nga, kahit ni Kristo nga, warning na yan Maraming magsisilitaw dyan ang mga peke, mga lobo, mga ngaral. Marami po At yan ang gagawin niya sa itinayo ko simbahan. Yan ang gagawin niya po. Yan po gagawin niya. To divide and rule. Tama yung sabi mo, Demos. Kaya sabi ng ating simbahan, ay i-dogmatize na natin ito para malaman kung sino yung peke at sino yung totoo. Magkaalaman na. Kung ano, tamang tayo ni Kristo na saan. Alin sa mga nandito. Tama ka dyan, Demos. Yun po ang circumstances po sa history. Hindi po itong simbahan na tinatag ng tao ang tunay na simbahan na tinatag noong 1914 sa Santa Ana. Hindi po itong tinatag ni Buddha o tinatag ni Muhammad ang tunay na simbahan po. Kaya yung mga yung mga nakikinig po dyan, ng mga kapwa ko Katoliko na nasila ng mga ganid, ng mga ngangaral at nagsabi, peke at natalikod ang itinatag ni Kristo ng simbahan. Awa-awa ang inyong mga kaluluwa po. Sapagkat iba ang machination ng mga taong ito, ng mga pekeng simbahan na ito. Ito ang mapupunta sa inyo.
ito ang mangyayari sa kaluluwa nyo po. Dadalhin ng mga pekeng lobo na ito ang inyong kaluluwa sa impyerno. Kasi pinasusinungalingan nila mismo ang sinambahang tinayo ni Kristo at nagtatag sila ng sariling doktrina, sariling iglesia. Samantala, meron na pong itinayo. Meron na pong tinayo. Kaya yung mga kapwa ko Katoliko dyan, na nasira ng matatamis na aral, na nasira ng mapanganib, mapanirang aral, laban sa ating inang simbahan, magsibalik lang po kayo. Habang hindi pa po uli ang lahat, makinig po kayo doon sa paliwanag ni Brother Demos at saka ni Brother Laico po. At hanggang sa kasalukuyan, yan ang makinarya ng Diablo po. Yan po ang makinarya ng Diablo. Kung bakit nagsasali-saliwa ang mga sekta, parami 45,000 na po for the record. 45,000 na po ang mga iba't-iba't nagkokontra ang aral at sinasabi nila, tinatag daw ni Kristo yung simbahan nila. At yung daw simbahan, iglesia tinatag nila, ay yun daw po at totoo. At yung tinatag ni Kristo, yun daw ay mali, ay sa demonyo daw po ito. Naku, Panginoon ko. Nakita nyo po, hindi po ang taong itinatag hindi po ang simbahan tinatag ng tao lamang ang siyang magliligtas po sa inyo. Tatandaan nyo po yan. Kayo po ay mga nasila ng mga ganid na lobo. Yan po warning ng ating Panginoon. Ngunit, ano pang assurance, Demos? Anong assurance, Demos? Yung Matthew 20, yung ano ba ang assurance, Demos? Matthew 16:18, hell cannot prevail against it. Neither against it. Neither. Yes. Tatandaan nyo po yan. Kahit na ano pong gawin yung pag-divide and rule. Okay? Hindi nyo po magagapi itong simbahan ni Kristo. Nag-iisa lang po yan. Okay? Ngayon, titignan po natin kung bakit dito sa doktrina, dogma na ito, bakit hindi kasama yung mga Protestants? Yung mga heretics, yung mga schismatics, yung mga nagtayo ng sariling iglesia, at yung mga anti-Catholics, bakit hindi po sila kasama sa doktrina ito? Okay? Question: does the invincibility rule applies to true Protestants, particularly the heretics, the schismatics, the apostatics, the anti-Catholics? Applicable po sa kanila itong rule na ito, yung invincibility rule? Hindi po. Pinapangunahan ko na po. Hindi po applicable sa kanila ito. Ay, makinig po kayo. Dahil sa comment section, makinig po kayo kung bakit hindi po applicable sa inyo ito. At para sa turo ng ating inang simbahan, ito mga die-hard heretics na ito, die-hard na schismatics na ito, die-hard na Protestants, die-hard na apostatics, die-hard na anti-Catholics, at naninira sa simbahang Katoliko, hindi po kayo sakop ng invincibility rule na ito. Bakit? Itignan po natin Okay? Number one, such principle cannot be applied to Protestants, meaning these true Protestants, these hardline Protestants, these anti-Catholics, who really deny everything Catholic. Not only deny everything Catholic, but they are even anti-Catholic. Why? These are the reasons why Protestants cannot be saved, meaning this what?
true Protestant, these true heretics, these true schismatics, these true apostatics, and these true anti-Catholic, bakit hindi po sila kasama dito sa invincibility rule na ito? Number one. Okay? Laiko, nandiyan ka po ba? Laiko? Prof. Pwede mo bang pakibasa yung number one reason? Nakikita ko. Hirap basahin, Prof. Sorry po, hirap basahin. Mahirap. O, sige. Kakisundan nyo naman. Ayun, Okay, demos, babasahin ko. Okay. Oo, kaso Okay. Prof, makuha Number Prof, one reason, oo, because magalaw. Ako na lang. hindi Ako makita na lang yung ang green Prof. Yes, Prof. magpapasundan Oo, nyo na lang sige ako. Prof. Oo, Okay. grabe ka. Ano ba yan? Okay, last. Okay. These are the reasons why Protestants, okay? These are the reasons why Protestants cannot be included in this invincibility rule. Number one, because true and die-hard anti-Catholic Protestants or true heretics and schismatics have no divine faith, have no divine or true faith. Bakit kaya po? Wala si kanila ang tamang pananampalataya. Bakit po kaya? Bakit wala sa kanila ang tamang aral at tamang pananampalataya? Bakit wala po sa kanila? Anybody? Laiko, demos. Bakit wala po sa kanila ang tamang pananampalataya? Itong mga anti-Catholic na ito sa pag-die-hard Protestants na ito. Because truth cannot be duplicated, Prof. There's only one truth. Ayun, And that truth there resides is only one only truth, there is only one in doctrine the church, in the true church of Jesus in Christ. the church. In the true church. That's correct. There is only one doctrine. There is only one faith. There is only one truth, and that cannot be duplicated by what? Establishing your own truth and your own doctrine. Tandaan nyo po yan. It cannot be multifaceted, Prof. Hindi pwede. Correct. Yes. Correct. Kasi nung That's nagturo correct. si Kristo, Hindi po Prof, pwede nung nagturo si Bro. Kristo, nagturo siya ng isang aral. Tapos nung tinuro niya yung isang aral, Isang nagturo aral siya lang? ng isang unawa, ng isang intensyon na flinish out niya sa mga disipulos niya mismo kung ano yung qualification niya, oo, ng mga clarification ng mga katuruan niya. Kasi minsan matalinhaga magsalita si Jesus Christ eh. Nagsasalita siya ng mga parabola eh. So hindi naiintindihan ng karamihan kahit na nakikinig sila, hindi nakikinig. But when it comes to his disciples, Correct. he ensures na napapaliwanag Ensures. sa kanila And he kung gave ano them authority. yung Oo. message ng parable. Kung ano yung Oo. intention, ano yung And he gave ano them- yung central message. Oh. Correct. So isa lang yun, At Prof, he gave isa them lang the lahat. Holy Spirit to guide them. Oh, correct. At nung He gave them the Holy hindi na Spirit siya to guide kapiling them. natin, Prof, dito sa mundo to assure us yung divine guarantee, Prof. Speaking of divine guarantee again, nag-iwan siya ng advocate at helper para yung truth po, Correct. yung one truth, ma-preserve. Kaya yung simbahan po, hindi, Ma-preserve. simbahan po, pag may threat, pag may imminent danger, present imminent danger yung simbahan, talagang nag-yield ng council eh, para i-define yung mga, Correct. ano ba tawag nito, yung schismatics, mga heresy. It never fails, Prof. Nagkakaroon mga talaga ng council distortions. para matuldukan. At hindi at maiwasan yung paghati, yung division na Correct. very favorite na machination ng adversary natin. Thank you very much for that. Ang galing. Ang galing.
Thank you very much for that, Laiko and Demos. Okay? There is only one truth, one faith lang po. One body, one spirit. Hindi 45,000 spirits. Okay? Number 2, why these people cannot be saved? Number 2, they make a liar of Jesus Christ and of the Holy Ghost. Bakit kaya? Pinasinungalingan nila si Kristo. Bakit? Because Prof, kuan yun eh. Ginawa Remember, nilang Prof, sinungaling. in Matthew 16:18, that's a prophetic word. That's supposed to be prophetic Oo. words, Prof, dahil he used a future tense. I will build my Oo. church, and even the gates of hell Church. shall not prevail, Oo. shall not prevail against it. So all future tenses, Prof, so that's a prophetic words na something to be fulfilled in the future. So that if you contradict it, Correct. indeed you will make a liar out of Jesus Christ. That's correct. Because Prof, in Pinasinungalingan virtue mo of si being a Kristo. prophecy, Prof, it's meant to be fulfilled. Thus it's written, so it shall be done. Ganon yun, Prof. Shall be done. Shall be done. Oh, if it's Okay? written, it shall be done. Shall be done. Tapos sasabihin mo, natalikod ang simbahan ni Kristo. Ano ba yan? Wow. Wow, sasabihin mo, tapos yun yung ginawa mong sinungaling pala si Kristo. Sasabihin mo, natalikod. Ginawa mo pang sinungaling si Kristo at ang Holy Spirit. Kasi ginarantiya nga niya eh. Nakita niyo At po, saka, Prof, Laiko magiging and self-defeating yung Bermat. prophecy ni Kristo, Go. Prof. Magiging Oo. self-defeating yung pinaka-prophecy ni Kristo na I will Oo. build my church and even the gate of hell Oo. shall not prevail against it. Future tenses yun eh. Oo. Correct. Kasi Prof, hindi Tama. naman yun present progressive eh. Yung nasabi siya, wala naman doon yung church eh. It has to come later doon sa Pentecost, yung 3,000 folks na Correct. Tama. Oo. di ba? So kaya Bautismo. future tenses yun eh. Kaya prophecy yun eh. At bilang prophecy, it's meant to be fulfilled. That's correct. At na-fulfilled nga. At nagkaroon nga ng and it found its fulfillment. Kaya nga Prof, yun ang birth anniversary ng church natin eh. Doon sa ng church Pentecost. natin. Oh, yun Sa talaga Pentecost, birthday. oo. Oo. Ang galing. Dahil Naselyohan. fullness of truth. Fullness of truth, Prof. Oo. Na Naselyohan fulfilled, pa. na accomplish. Oo. Oo. Ang galing. Thank you very much, Demos, Laiko. And shout out sa iyo, Jay, Bill. Thank you. Shout out sa iyo, Martha. Thank you very much for in the comments. Kasi you are our warrior, our concept warrior. Thank you very much. Kaya sino man ang mga kapwa ko Katoliko na nasilat ng ganit ng mga lobo ng mga ngaral na ito at nakumbinsi kayo sa kanilang matatamis na dila at saka paninira sa ating inang simbahan. Magsiuwi na po kayo. Magsibalik na po kayo sa ating inang simbahan na nag-iisa lang po yan na tinatag ni Kristo. Okay? Next, number 3. They cannot be saved because they fell away from the true church. Sila po ang tumalikod. Hindi po ang simbahan. Sila po ang umalis. Hindi po simbahan ang umalis. Okay, next. They cannot be saved because they are too proud to submit to the Pope, the Vicar of Christ. Ito yung mga schismatics na nagtayo ng sariling iglesia. They cannot be saved because they do not receive the body and blood of Christ. Kaya ano bang sinasabi ni Kristo? Unless
you receive, you eat my flesh and you drink my blood, you don't have everlasting life in you. Okay? They cannot be saved because they ridicule and blaspheme even the mother of God. Biro mo yun? Kalapastanganan na ginawa nila sa ating mahal na ina. Okay? They cannot be saved dahil hanggang ngayon sa kanilang paninirang puri doon sa esposo o the bride of Jesus Christ. E sino ba ang bride ng ating Panginoon? Walang iba kundi ang kanyang katawan, ang simbahan. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po, Demos, J. Yes, Will, bro. Laiko, okay, and Raymond. Yan ang dahilan kung bakit hindi po sila included dito sa invincibility rule na ito. Itong invincibility rule na ito ay doon sa mga tao hindi inabot. Hindi pakabot ng Ebanghelyo. Maaari po silang may kaligtasan pero hindi sa mga dahag. Mga ganit na mga karal na ito at mga anti-Catholic na ito. Na walang iba gawin kundi siraan. Tinatagnik ito at sinungalingan sila. Sana po, yung mga nakikinig po dyan, mga kapwa Katoliko, dahil nalansik po kayo ng mga ganid ng mga ngaral na ito at sinasabi nila, sinungaling si Kristo dahil natalikod ang kanyang iglesia. Wow! What a claim! Wow! At Gaslighting lang po ang dating nila. para magtayo Binabaliktad ng sarili. nila yung sitwasyon. Gaslighting. Para No, magtayo. binabaliktad nila yung sitwasyon, Prof. So, Ang bida, ginagawa nilang kontrabida. Di ba? Di ba machination ni Satan yan? Machination ng Sakto, Diablo yan, Prof. di ba? Yes, Prof. Otherwise, hindi siya makakuha, Prof. Machination yan. Oo. Oo. Hindi siya makakuha eh. Kung sa pamamagitan lang yung divide and rule eh. Bro, Siyempre, yun lang ipakalat talaga, niya yung mga ganid niyang mga alipores, di ba? Yun lang ang paraan eh. Opo. Ipapakalat niya yung mga ganid niyang mga alipores. Kasi Prof, yung adversary natin, Prof, he did not, kumbaga, yung hindi siya obvious ba, Prof, na talagang, kaya may kasabihan, Prof, na Hindi, the road to hell is paved with good intention. So, ang ibig sabihin nun, Prof, na pag gamitin ka na vessel o instrumento ng adversary natin, hindi halata na ang ginagawa ang ipapa-feel sa iyo Correct. na you are doing kumbaga a just cause, a worthy cause na worth fighting for, worth dying for. Yun ang ipapamuka sa iyo, Prof. Kaya 1517 si Martin Luther nag-post ng 95 Theses sa Wittenberg Church sa Germany. Akala naman, alam, Prof, may basis eh. May Prof, kumbaga, just cause yung ginawa ni Martin Luther. Nagpadala lang talaga siya sa... Just cause. Oo, just cause yun, Prof. Nagpadala lang talaga siya sa mga sulsul na mga German princes na kalaban ng emperor sa time na yun. May political bickering na namumuo sa time na yon, sinulsulan si Juan para kumbaga, Prof, yung machination ng adversary ginamit din na machination sa politika kasi divide and conquer, same goals and objective eh. Nag-align yan, Prof, ang strategy ng adversary at ng mga German princes sa time na yon nag-align para magkaroon ng pagkahati-hati para easy to conquer lang. Correct. Easy to rule, divide and Easy rule, to divide and conquer. Ayan, ay ganyan nga. Oo. Correct. Grabe. Kaya nga, makikita natin na itong ganid na mga ngaral na ito, mga lobo na ito, ay nag-establish ng sariling gospel, ng sariling doktrina. Okay? Kaya nga, ito yung mga tao na hindi kilala ni Kristo.
Okay, sa bandang huli. Pero Panginoon, hindi ba kami nagpalaya sa pangalan mo? Ay anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi ko kayo nakikilala, mga pagpaimbabaw at gumagawa ng masama. Biro mo, nagpalayas sa pangalan ng Panginoon with good intentions. Tama, Demos? Na nag-fly pa. Will Meron Spain pang, with good intention. alam mo yung parang, oo, yung stage pa nila na parang hadugan, yung gano'n, matutog na yung mga members nila. Alam mo yun? Oh, Mga stage Opo. play nila doon sa kanilang uy, naku, Panginoon ko. Pero in reality, script pala yung demos. Papaniwalain ka talaga ng adversary natin, Prof, na ang ginagawa mo talagang good intention. So, just do it. Kaya talagang nakuhaan talaga, na influensyahan talaga sila. Pero At nalid astray. Nalid astray. And they stumble and fall. Oo. Pero, correct. Pero behind pala yung demos, ay script pala yun. Yung mga healing kunwari, script pala nila yun. May mga kakutsaba pala. May mga expose ako, Prof, na pastor. Mga documentaries na panood na ganyan, na scripted. Grabe. Opo. Para lang makaakit, Prof. Grabe. Para makalikom. Makalikom ng pera, no? Oo. Ay, grabe. Nabunyag eh. Nabunyag ko rin yung napanood ko rin yung kung paano na kunwari kinakausap niya yung isang member. Yung pala ay nagdidikta doon sa tenga niya. Alam mo yun? Alam ko ang pangalan mo. Alam ko ang nakaraan mo. Ay, napanood mo rin pala, Prof. Napanood ko rin yan. Yes, Prof. Oo. Nabisto yun, Prof. Oo, nabisto yun. Kasi, Prof, wala namang sekreto na hindi naman bububunyag eh. Wala namang uso. Oo. Totoo. Ay, nako, Panginoon ko. Nawawa. Kaya yung mga kapwa ko Katolik dyan, makinig kayo sa FB, saan man kayo naroroon. Alam ko naging victim lang po kayo ng mga ganid ng mga ngaral po na ito. Okay? Kaya ito, maging aral po. Nandito po kami para gabayan po kayo at sa pamaging sa awa ng ating Panginoon at sa awa ng ating inang iglesia ay bumalik po tayo sa ating nag-isa at tinayo ng ating Panginoon po. Maraming salamat, Demos. Okay? Hanggang dito na lang, Demos. Thank you very much sa tulong nyo. Opo. Thank you very much po. Maraming salamat. At saka itong mga kuwan natin, itong collective po natin magsilbi enlightenment sa mga kapwa natin Katoliko saan man kayo naroon ngayon na naging biktima lang po kayo ng mga ganit ng mga campaign na ito, mga ngaral na ito at sinasabing sa sila daw ang tunay na simbahan at peke daw yung tinatag ng Kristo ay magsibalik na po kayo. Thank you very much, Demos, and like sa thank you, Prof. Tulong na ipaluwanag ng mga maraming salamat. I need you again sa next lecture, Demos and Laiko. As always, Prof, I'll be there. Kasi, yes, Prof. Yes, kailangan tayo ng ating inang simbahan eh. Bihira lang kasi itong mga ginagawa natin na ito eh. Okay? Bihira po ito. So, and it is a battle between the good and evil. It's a battle. Demos and Laiko. Yes, Prof. Definitely. Yes, Prof. Maraming salamat po sa inyo. Ramon, Cañales, J-Will, salamat sa suporta po. Hanggang dito na lamang in ICU. Good evening po. Good night po. Good night, Prof. Night po. Good night, Prof. Like Bless you. Marta. Good night, Prof. Lahat.